Ako si Jesus Kristo, at ngayon ay pakinggan mo ang katotohanan na magpapaliwanag kung bakit ganyan ang ikot ng buhay mo. Sa panahon ngayon na lahat ay gustong maganda ang itsura, napansin mo ba na parang cellphone o computer din ang puso mo? Mayroon itong wallpaper o larawan na nakalagay. At kung ano ang nakikita mo sa loob, yun din ang ipapakita at ilalabas mo sa lahat ng tao sa paligid mo. Marami sa inyo ang magaling magpanggap, magaling magsuot ng maskara, at magaling magsalita ng magagandang bagay, pero sa totoo lang, kapag tiningnan mo ng malalim, iba pala ang laman at iba pala ang tunay na kulay ng buhay nila. Mali ang pananaw na yan, ang katotohanan ay ito, hindi mo pwedeng itago ng habang buhay kung ano ang nasa puso mo, dahil ito ang pinagmumula ng lahat, ng salita, ng kilos, at ng desisyon mo, at kung marumi o magulo ang wallpaper mo, magulo at madumi rin ang magiging resulta ng buhay mo. Sa mundo ngayon, kultura na ang pagiging plastic o hindi totoo, dahil akala nyo ay sapat na yung maganda lang sa paningin at okay lang kahit ano pa ang nasa loob. Pero hindi nyo alam na ang tunay na kapayapaan at tagumpay ay nagsisimula sa paglilinis at pag-aayos ng kung ano ang nakatago sa loob. At ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong suriin ang sarili mo. Sinasabi ko sa inyo sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 34, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ibig sabihin, hindi mo mapipigilan na lumabas kung ano talaga ang laman mo, kahit anong pigil mo pa. Sa tunay na buhay, mapapansin mo na kapag puno ng galit at pait ang puso mo, kahit anong pilit mong ngumiti, maririnig at mararamdaman pa rin ng tao ang asim at init ng ugali mo. Pero kapag puno ng pagmamahal, tiwala, at kapayapaan ang loob mo, kahit tahimik ka lang, nagniningning ka at nakakagaan ka ng loob ng iba. Ang puso mo ay parang screen ng gadget, kapag maganda at malinis ang wallpaper, masarap tignan at masarap gamitin, pero kapag puro basag, puro sira, o puro maitim na imahe ang nakalagay, nakakasira ng paningin at nakakasira ng mood. Gaya ng isang kusina, kung malinis at maayos ang pinaglutuan, siguradong malasa at malinis ang ilulutong pagkain. Pero kung madumi at magulo ang paligid, kahit anong ganda ng sangkap, mabaho at masama pa rin ang kalalabasan. Huwag mong dayin ang sarili mo na okay lang kahit may tinatago kang sama ng loob, kasalanan, o maling pag-iisip. Darating at darating ang araw na kusa itong lalabas at magpapahiya sa iyo. Kaya ngayon, palitan mo na ang wallpaper ng buhay mo, burahin mo na ang mga lumang litrato ng sakit, galit, at pagdududa,